A blessed Sunday morning po sa inyong lahat at ito po muli si Pastor Jojo, kasama ko si Sister Nova. Good morning, Sister Nova. Yes, Pastor. Good morning. At muli inanyayahan po namin kayo na samahan kami sa pag-aaral ng Salita ng Diyos dito po sa Daloy ministry ng ating pong Chosen Generation Christian Church. At alam niyo po, itong ministry na ito ay nakakater specifically para po sa mga young professionals at mga youth, Sister Nova. No? Yes, Pastor. Kaya maraming nakikinabang po dito kahit po yung hindi young pro at mga youth. Kasi ang salita ng Diyos naman po yan po talagang malakas ang impact sa buhay po ng tao. Lalo na kung ito po ay naipapangaral sangayon po sa sinasabi ng Biblia. Kaya today, napakahalaga po na samahan nyo kami at anyayahan nyo po yung inyong mga kasama dyan sa bahay sa pakikinig po ng salita ng Diyos. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa pag-aaral na ito. Alam namin, Panginoon, apart from you, we are nothing. And today, we allow your Holy Spirit to teach us, to guide us, to mold us. At dalayan ko, Panginoon, ang bawat isa na makikinig ay pagpalain mo ring lubos in their body, in their soul, in their spirit. At ma-experience namin, Panginoon, sa buhay na ito, yung ipinangako mong tagumpay or breakthrough. Salamat po. At yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. So, yung tema natin, Sister Nova, for the whole month is about work. Kaya ang title po ng aking message is Motivation for Living. So, related pa rin ito sa ating pagtatrabaho at sa pamumuhay. Kasi naintindihan ko po talaga kung gaano kahirap, Sister Nova, yung pinagdadaanan ng ating mga kapatid na nagtatrabaho. So, dito po tayo sa ating teksto sa Ecclesiastes chapter 2, verses 25 to 26. Sabi rito, kung wala ang Diyos, sino pa ba ang makakakain, makakaranas ng kasiyahan? Ang karunungan, kaalaman at kaligayahan ay ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng kanyang kinalulugdan. Again, makikita po natin dito yung wisdom po na nanggagaling kay Solomon. Na sabi niya, maging sa buhay na ito, kung tayo po ay mamumuhay ng sangayon sa kalooban ng Diyos, tayo'y kalulugdan ng Diyos, mararanasan natin yung karunungan, kaalaman at kaligayahan. Ngayon, napakahalaga, Sister Nova, ng motivation. Yung what drives you. Yes, bakit kailangan ka magtrabaho? Sa Japanese, ang salitang trabaho or work, ang meaning niyan ay shigoto. Gamit na gamit yan yung salitang yan sa mga Hapon. Kasi alam niyo yung mga Japanese talagang workaholics sila. Yes po, Kaya para sa kanila yung pagtatrabaho, yun ang kanilang buhay. So dito titignan natin kung paano natin i-approach ang buhay, yung ating pagtatrabaho ng tama. So ang sabi sa Jeremiah 17 verse 9 to 10, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. So malaki ang role nung tinatawag na kalagayan ng ating puso. Kasi diyan ang gagaling yung ating motives or motivation sa buhay. Sister Nova? At ang sabi ng Biblia, ang Lord alam niya yung motive ng ating puso. At ginagantimpalaan niya tayo according doon sa laman ng ating puso. Sa ginagawa natin sa ating pamumuhay. Kaya dapat tama pala yung motivation natin sa buhay na ito para maranasan naman natin yung sinasabi ni Solomon dito na karunungan, kaalaman, kaligayahan or kasiyahan sa buhay na ito. Okay? At ang sabi ng Proverbs chapter 16 verses 2 and 3, ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon si Yahweh ang nakakatalos. So ibig sabihin, malinaw pala na tanging si Lord lang ang nakakaalam ng motibo ng tao. At ang sabi diyan, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. So dito makikita nyo yung salitang ipagkatiwala, ibig sabihin yan, hindi lamang yung
parang sasabihin mo, Lord, bahala ka na. Kundi i-honor mo si Lord, gawin mo yung nararapat sangayon sa kalooban ng Panginoon. In other words, work for the Lord. Ano? Gagawin mo ang lahat. Sabi dito, at ang sabi ng Biblia, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin kung si Lord ang nagiging gabay mo sa iyong paghahanap buhay. Yan. Kaya magandang pag-usapan today, Sister Nova. No? So, unang-unang nakikita ko kasing maling motivation ng tao. Sabi nga we live to work instead of we work to live. No? Yun yung nabanggit ko kanina, yung salitang shigoto sa mga Hapon, para sa kanila napakahalaga ng trabaho. They live to work, parang nabubuhay na lang sila para magtrabaho. Kaya makikita mo sila nakakatulog sa tren, di ba? Maging sa kalsada, pagod na pagod, bit yung kanilang mga gamit. Pero ganun ba ang disenyo ng Diyos? Kung naalala niyo po sa Matthew chapter 6 verse 24, sabi ng Panginoon, hindi mo pwedeng paglingkuran ang dalawang Panginoon ng sabay. Di ba? Yung isa kasi mamahalin mo, yung isa kamumuhian mo. Pero nakakalupot, ang tinutukoy dito ng Panginoon, yung iba, tao, pinaglilingkuran nila yung pera, yung salapi. Ngayon sasabihin ng iba, Pastor, hindi naman ako mukhang pera. Pero kung ikaw ay namumuhay lamang para kumita, magtrabaho, ganun din yung direction ng iyong buhay, kapatid. Kaya nakakalungkot yun. Yun yung sinasabi ng Biblia na paglilingkod sa salapi at ang kapahamakan, sabi ng Biblia, ay nakaabang lang doon sa mga taong labis na umiibig sa salapi. Kaya dito makikita natin, mga kapatid, mahalaga na matutunan natin na tayo'y nagtatrabaho, sabihin natin kumikita ng pera dahil para kay Lord. Gusto natin na mamuhay, ma-experience yung nais ng Lord para sa atin. Kaya alam nyo, sapat ang motivation natin is work to live. Ngayon, may tip ba yan, Pastor, para umayos yung aking buhay? Kasi, alam mo lately, Sister Nova, napapabalita, ang babata nung mga young professionals na namamatay, nagkakaroon sila ng iba't ibang karamdaman dahil sa pagtatrabaho nila sa gabi, Kaya yung health nila napabayaan, yung pamilya nila napabayaan. Minsan hindi lang yung physical illness, mental illness, marami ang sabihin na natin, nawiwindang yung isipan, nadidepress, di ba? Lately, maraming namamatay, hindi pa nga umaabot ng edad na 40 sa mga young professionals dahil sa sobrang pagtatrabaho. Yung iba nagkakaroon ng metabolic syndrome, tumataba ng tumataba, tapos yun na, nagkakasakit sa puso, na-stroke, mga gano'n ang mga sakit nila, Sister Nova, nagkaka-cancer. Kasi hindi na balanse ang buhay pagka gano'n, mga kapatid. Mahalaga meron kang time for yourself, time for work, time for your family, time for others. Higit sa lahat, you have time for God. So ang tip ko dyan, Sister Nova, dapat unahin mo si Lord. Kasi ang buhay, tratuhin mo na parang puzzle. Hindi mo malulutas yan kung wala ang pangunguna ni Lord sa iyong buhay. Kaya kailangan unahin mo si Lord. Siyang magbibigay sa iyo ng wisdom para magawa mo ang lahat ng yan. Okay? Pangalawa, maraming tao, ang motivation nila is to earn. Balik na naman tayo. Instead of learning, kumbaga nauuna yung earning bago yung learning. Pero alam niyo sa Biblia, sabi ng Proverbs 16:16, hanapin daw natin yung wisdom. It is precious than gold and silver. Bakit kaya ganon, mga kapatid? Kasi ang buhay po natin, itong buhay na ito, itong ginagalawan nating daigdig ngayon, it's a big university, Sister Nova. At ang tawag nga na iba dyan is School of Hard Knocks. At dito kailangan matuto ka. Yan ang dahilan kung bakit tayo sa buhay na ito, sinasanay pa simula pagkabata ng ating magulang, ng ating eskwelahan, at maging sa ating trabaho, nasasanay tayo dyan. Mahalaga yung pagtatrabaho, Sister Nova. Marami kang matututunan dyan para marunong kang humarap
sa buhay. Kaya nalulungkot ako minsan, may mga nagsasabi na, ay sa buhay na ito, hindi kailangan magtrabaho, diskarte ka lang, no? Mali yun, ano po, kasi lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, may leksyon tayong natututunan. Napansin ko, Sister Nova, yung mga successful sa buhay, nabanggit dito ng isang speaker na pinapakinggan ko, meron silang template. Iniisip ko ano yung salitang template. Yes po. Yung salita palang template, yung mga nakasanayang gawin. Halimbawa, nung bata ka, sanay kang gumising sa umaga, madisiplina ka, maayos ka, no? Naliligpit mo yung mga bagay-bagay, at kumbaga, binibigay mo yung the best mo. Kadalasan, yung mga ganung bata nagiging first honor. Yes po. Pagdating naman sa pagtatrabaho, dadadala nila yon. Di ba? Ganon din sila, maagang magising. Kaya minsan sa trabaho, reklamo ka ng reklamo. Bakit kailangan gumising ng maaga? Tapos magpapasakop ka sa boss mo. No, kailangan magpapumbaba ka, kailangan makisama ka sa iba't ibang tao, hindi laging ikaw yung tama, no? Marami kang matututunan sa pagtatrabaho, Sister Nova, at ito yung hindi nakikita ng iba, no? Yung mga deadline, ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo, 'di ba? All of these are template for success. Yes po, Pastor. Kaya yung mga hindi nagtrabaho, hindi nila naranasan ito. Tanghali silang nagigising, 'di ba? Wala silang disiplina, wala silang tawag nito excellence sa kanilang ginagawa kasi nga template yan ng buhay para maging successful ka, no? Natututo ka through life experiences. Kaya mapapansin nyo, no? Yung tambay, may template din yan, Sister Nova. Di ba? Tanghali matulog, tapos kain, tulog, gala. Yun ang ginagawa niya. Kaya all their life, ganun sila, tambay, di ba? At minsan nagkakahawa-hawa pa yan, di ba? Yung may isang tambay sa bahay, may pangalawa, may pangatlo. Pero yung may template na tama, mapapansin nyo, pag naging first honor si Kuya, first honor din si Bunso, si Ate, di ba? Ganun yan eh. Kailangan makita natin ang ganun ng buhay. Malaking universidad ito na dapat matuto tayo. Kaya ang tip ko dyan sa inyo mga kabataan, aralin nyo ang lahat ng pwede nyong pag-aralan hanggat kayo'y bata pa. So, hindi lang spiritual yan, all aspects, mga kapatid. So, malaking bagay yung may gabay na tayo ng salita ng Diyos. Pangatlo, ito mahalaga rin, para maging tama yung motivation natin. Kanina sinabi ko na yung unang dalawa, work to live. No, hindi yung live to work. Pangalawa, dapat ang priority natin learning, hindi earning. So, pangatlo, ito naman, dapat lahat gawin nating mission. Lagi niyong tatandaan yan, mission, hindi ambisyon. Kasi yung iba, inuuna ambisyon sa buhay. Yung sumasukses kagad, no? Actually, behind every success, meron niyang mission. Sister Nova. Kaya ang mission mahalaga yan. Mas malalim ang kahulugan yan eh. Ibig sabihin, dapat ma-honor mo si Lord sa lahat ng iyong ginagawa. Dapat maging blessing ka sa buhay ng ibang tao dahil sa iyong ginagawa. So alamin mo yung mission, bakit ka nagtatrabaho sa panahon na ito. Ano yung malalim na dahilan? Tumutulong ka ba sa iyong pamilya? Para maging blessing sa iyong mga kapatid, sa iyong mga magulang. Di ba? Hindi nagtatrabaho ka lang para magpakaligaya, di ba? O gawin yung gusto mo, no? Ikaw ba'y nag-iipon? Ikaw ba'y naghahanda para sa kinabukasan ng iyong pamilya? May dahilan kung bakit ka nagtatrabaho mga kapatid. At lahat yan mission. Individual tayo. May mga kanya-kanya tayong mission. Kaya ang tip ko sa inyo dyan, gawin mong mission yung iyong trabaho. Para hindi ka tinatamad, no? Isipin mo, kaya ako nagtatrabaho para sa isang malalim na kadahilanan. So, pag ginawa mo yan, mamahalin mo yung iyong trabaho at higit sa lahat, magiging blessing ka sa maraming tao at maghigit sa lahat, makakapaglingkod ka pa sa Diyos sa iyong ginagawang trabaho. Okay? Huwag niyong kalilimutan si Lord. Unahin niyo siya palagi sa inyong buhay, babalanse ang lahat. Magiging tama yung ating motivation for living. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan na aming tinanggap. At naniniwala ko muli, meron ka na namang ginising na
pag-iisip sa amin pong mga buhay, Panginoon. Minsan kasi nakultura kami. Mali po yung template namin simula pagkabata hanggang ngayon. Kaya salamat, may salita ng Diyos na babago dito sa template na ito, sa pag-iisip na ito na mayroon kami. At sinusurrender namin sa iyo ang aming buhay, ang aming pag-iisip, ang mga motivations namin, Panginoon, sa buhay na ito. Sinusurrender namin sa iyo. In Jesus' name, amen and amen. So, praise God, at magandang kaalaman to, Sister Nova, para hindi maging mahirap yung buhay ng ating pong mga young professionals, lalo yung mga nagtatrabaho sa inyo. At ipamuhay po ninyo ito. Magwakas po tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Once again, I declare your covenant of blessing, favor, protection, immunity, health, healing, salvation, deliverance, provision, promotion, victory, success, fruitfulness over the lives of your children. Ilayo mo kaming lahat sa anumang gawa ng kaaway, sakuna, pagkakasakit, aksidente, kalamidad, salot, maging sa mga masasamang tao, maging sa mahigpit na pagsubok at tukso. Cover us, Lord, with your precious blood. Let your angels take charge over us. Bless us in our going out and in our coming in. Bless our food and water and take away diseases in the midst of us. Salamat, Panginoon. Today we declare that we are blessed to bless. We are more than conquerors. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So again, salamat po. Ito si Pastor Jojo. Kasama ko si Sister Nova. Amen. Thank you, Sister Nova. Thank you po, Pastor. At salamat mga kapatid sa patuloy na pagsubaybay sa ating online service. God bless you po.